patuloy ang serbisyo para sa bayan. Impormasyon at balita para sa bawat Pilipino. DWPM, Radyo sa Istrenta para sa mamamayan. Mapapanood sa Radyo sa Istrenta YouTube channel at Teleradyo Serbisyo sa Sky Cable at I1 TFC. At mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming social media accounts. Learning the value of patience. Kasi nga, Rox, di ba, dami natin pinagkakaabalahan. We want to achieve many things at a certain time. Minsan nakakalimutan natin to step back and relax. Alam mo, magandang usapin yung patience, no? Kasi ngayon po, 'di ba, meron tinatawag na yung mga negosyante ngayon, they call it micro moments marketing. Ibig sabihin nun, Moments marketing. kung ano yung ramdam mo at this point in time, yun yung isa-serve sa'yo. The lesson that we are about to learn, Rox, is learning that value. Kapag gusto natin mabilisan, kapag gusto natin madalian, di ba, how do we learn the value of being patient and just really going back to basics? Yan. Kaya nga, I mean, it's cliche, no, mga ka-SKL, pero patience really is a virtue. Yes, totoo yun. Talagang, It is not a cliche. It is a cliche for a reason. At ngayon po, mas mapag-aaralan po natin yan dahil as we mentioned about learning the value of patience, dahil po sa bilis ng galaw ng mundo ngayon, marami sa atin ang nagiging mainipin. Para po talakayan ng usaping yan, makakausap po natin ng isang life coach ngayong hapon na si Katokayo Migs Flores. Hello, Migs. Coach Migs. Hello, sir. Hello, ma'am. Maraming salamat for having me here. Katokayo, sir. Katokayo. Okay, opening statement pagdating sa learning the value of patience. Coach Migs. Thank you, sir. No, there is so much value with regards to being patient. Majority kasi right now in the world that we live in today, meron tayong tinatawag na instant gratification. And wala namang masama with regards to instant gratification because that's progress, pero sometimes yun yung nagiging mindsetting natin. Na kapag pwede kong makuha yung isang bagay ng instant, then I will not maybe avoid processes that will entail patience. Kaso ang problema doon, there is so much wisdom na pwede tayong matutunan from being patient. So yun yung I guess I'd like to start this off with. You go ahead. Sabi nga ni Rox kanina, kapag kunwari, simple nagpapadeliver ka ng pagkain, simple mag-order ka ng online, mabilis lang. Kung ang traditional way nun, pipila ka, pupunta ka sa mall, sa grocery, bibilin mo yon. There is that process that you are skipping with this instant gratification. Yes. But what are the learnings? Sabi mo nga, let's get right down to it. Ano yung mga aral na mapupulot? Thank you, sir. No, unang-una, merong dalawang bagay eh. Majority of the time, we get learnings based from two things. Number one, these are maybe from books or materials that you get online. Pero, as much as you get learnings and wisdom from there, the problem with that, sir, ito ay nanggaling sa experiences ng ibang tao. Hindi ito nanggaling sa experiences ng tao mismo. No? Yung specific na learning from that person itself, makukuha niya lang yon by actually experiencing things. Now, maraming tao, especially in the world today, no? Dun sa ngayon mismo, maraming tao na sa scam. Maraming tao nagkakaroon ng problema financially. At pag titignan mo yung reason bakit, it's majority because gusto ng shortcut. Gusto ng mabilisan. Ayaw ng pagdaanan yung actual process of, let's talk about financial abundance, for example. Ayaw pagdaanan yung proseso pagdating sa pera. This is also the same reason why, based on statistics, sir, and Ma'am Roxanne, no, bakit majority of lotto winners, yung based on statistics, mas after 1-2 years, nauubos yung pera nila. Hindi nagiging sustainable. Bakit? Kasi nakuha man nila yung pera agad-agad, pero hindi nila natutunan paano siya i-manage, paano siya i-keep, kasi nga mabilisan siyang nakuha. Mabilisang nakuha, mabilisang ding naubos. Nawala. So, the value of patience relies on the value of its sustainability. So, ang lagi kong tanong sa mga tao, ano bang gusto mo? Makuha yan agad pero mawala din yan sa'yo agad? Or, mas sustainable ito at ito'y magtatagal?
Pero if you would go with that formula or equation, mabilis makuha, mabilis makawaldas, or yung end goal is patatagalin mo, ibig sabihin, matagal din. May proseso rin. In fact, sir, I agree. In fact, no, mas matagal nga yung shortcut kesa hindi. Ulitin ko, mas matagal po, Sir Migs, no, yung shortcut kesa sa dumaan sa proseso. Bakit? Kasi you will always have to start from scratch. Nakuha mo yung isang bagay, kunwari, nagtayo ng negosyo, ito, maraming nagme-message po sa akin sa Facebook, no? Paano po magtayo ng negosyo? Gusto ko yung patok. So, pag-usapan natin yung mga trends, for example. Hindi natin nilalahat, pero Dalgona coffee. specific. Ube di ba? pandesal. Thank you, sir. 2010 to 2012 ang uso milk tea. Lahat nagpasukan. Lahat milk tea shop, kada corner, no? Milk tea. And then, before you know it, marami ring nalugi kasi naging patok lang. Okay? Tapos merong another patok, mga 2013 to 2016, ang pumatok niyan samgyup. No? Kada street may mga samgyup naman. No, okay naman 'yan, pero before you know it, majority of them nagsasara na ulit. Bakit? Kasi it's just based on trend. Gusto lang ito lang yung patok, gusto lang ito lang yung mabilisan, not understanding ano ba yung value ng negosyo. Noong 2020 nagkaroon ng pandemic, face mask, live selling, Dalgona coffee. Nagpasukan din yung marami. Okay naman 'yan. Pero kung ang main purpose lang nun is dahil ito lang yung pinakamabilis kumita ng pera, hindi dahil naintindihan ko paano magtayo ng negosyo, naintindihan ko ano ba yung proseso ng negosyo, then, ang nangyayari tendency ng mga tao is usually ang nangyayari is automatically they start from scratch. Uulit ka na naman ng uulit, until before you know it, nakakailang ulit na ako. Parang ayoko na yatang ituloy. Siguro, Coach, para lang din sa listeners natin, no, na hindi masyado familiar din sa pagnenegosyo, ano po ba yung sinasabi niyong tamang mindset bago po magsimula? Diba? Okay. Thank you for that, ma'am. The very first principle kasi pagdating sa negosyo isn't just about kung ano yung patok. Marami tayong kino-consider dyan. For example, ano yung demand ng market. For example, number 2, ma'am, no? Kahit ikaw ba ay maalam sa mismong industriya na pinasukan mo? Do you know the ins and the outs, the mastery behind it? So anong ibig sabihin yan? Ito pong lahat kailangan may kasamang pag-aaral, may kasamang research, may kasamang data, and everything of that will take time. I think ang dating sa akin, Coach, no, hindi porket ito lahat ay nauso, sugod agad tayo, gawin agad natin to because ang nasa isip mo, okay, sure ako na mabilisan to na pera. Pero I think, lagi nga pong, laging tanong yan no, sa mga community, sa negosyo, ano po ba yung business na sure? The fact na nagne-negosyo ka, isumusugal ka, hindi mo rin sure din talaga. Kumbaga hit or miss din yan Kaya ka nga nagnegosyo, kumbaga willing ka i-risk yung capital mo, yung oras mo, 'di ba, yung energy mo at hindi mo rin naman sure kahit pa sabihin mong aral mo rin yan, Coach, 'di ba? Minsan talaga you cannot there are things you cannot control. There are always levels of risk, 'di ba? Tama nga sa inyong mga negosyante. Pero Rock, siguro go ahead, baka meron ka pang tanong. Hindi, kay kaya Coach. ang tanong ko siguro kay Coach doon, paano mo mako-connect? Saan ba pumapasok yung patience, yung timing? Saan ba mapapasok yan? Kung sabihin na natin na kung hindi man sa negosyante, kung hindi Sa man lahat po, negosyante, yes. para sa lahat, saan ba yan na kumbaga mas na-apply sa pang-araw-araw nating buhay? Thank you po, no? Sisimulan ko po yan by bibigyan ko ng context yung mga viewers natin. A universal law is very clear po, no? Pag sinabing universal law, ito yung batas, para siyang law of gravity. Yung law of gravity, apektado tayo lahat dyan. And there is one universal law na very, very clear. Ano yun? You don't attract what you want, you attract who you are. So, isa-isahin po natin yan pagdating sa, not just sa negosyo, pagdating sa pag-ibig. Yan, no? Pagdating sa pera. Kapag meron akong hinahangad, pero gusto ko mabilisan, ang gagawin dyan ng isang tao, pinipilit ang isang bagay na hindi sila handa. Dalawang bagay. Number 1, magiging desperate. Number 2, pipilitin niya yung isang bagay. Ano yung nagiging problema doon? Dahil gusto ko na itong pagdaanan, gusto ko na itong makuha, pero hindi pa ako handa para dito, I will chase for it,
no? Magiging desperado ako or pipilitin ko ang isang bagay. Anong problema doon? Dahil walang pasensya doon. There's no patience involved because I just want to get something and I'm not ready for it. Ano ang usual na resulta? Ang resulta niyan, kung pag-ibig man to, mapupunta ka sa maling tao. Okay? Alam mo nang inaabuso ka, magsistay ka pa rin kasi ang gusto ko love life eh. Kasi gusto ko nang meron akong masabing boyfriend or girlfriend. Kahit na sinasaktan ka na, you will stay for it. Marty. Yan yung nagiging resulta kapag pinilit yung isang bagay. Pagdating naman sa pera, na humaling ka. Mabilisan, wala daw gagawin. Tapos, malakihang returns. 30% return, di ba? Monthly guaranteed. Kahit na obvious naman na mukhang hindi totoo yan Shady. Pero, dahil nahumaling gusto ng mabilisan, ayaw pagdaanan yung proseso, automatic naloloko. Yun ang nagiging resulta when you just shortcut the process. Right. So, ang tanong, paano mo po ba masusolusyonan ito? Number one is really enjoying the process. When I say enjoying the process, no? Kung merong yung mga viewers or nakikinig sa atin ngayon, meron kang gustong marating or makamit sa iyong buhay, ano ba yung proseso na pinagdaanan ng mga nakagawa na niyan? So, kunwari, pagdating sa pera, yung mga mayayaman ba, ano ba yung prosesong pinagdaanan ng mga mayayaman para maabot nila yung kayamanan na yon? Ang gagayahin mo, hindi yung kayamanan nila. Ang gagayahin mo, ano ba yung pinagdaanan nila? Kasi yung pinagdaanan na yon, marami tayong pwedeng matutunan. No? Number 2, aside from enjoying the process, is being responsible. Bakit? For example, pila. Alam naman natin po, nasa Pilipinas tayo, sa Metro Manila, yung pila talagang nakakainip talaga yan. Correct. Pero, ano ba ang pwedeng solusyon dyan? Kasi nandyan na yan Whether we like it or not, magreklamo tayo ngayon or bukas, may pila pa rin after 2 days, after 3 days. So, anong pwede na lang natin gawin? Why don't we be responsible enough to be early? Or magpasabi na agad na, uy, ganitong oras ako darating para wala tayong maapakan na ibang tao. Second part here is being responsible. Majority of, ang kalaban po kasi ng shortcut or ng pasensya, ang kalaban po kasi ng shortcut is responsibility. Kaya yung tao gusto mag-shortcut kasi ayaw niya maging responsable sa bagay na yon. Madalas. At ito po yung good news ko dito. Ang good news dito, Sir Migs, no? Kapag naging responsable ka, ina-avoid ka niya, iniiwas ka niya sa maraming bagay na alam niyang magpapapahamak sa'yo. May iwas ka sa scam kasi alam mo, uy, ito red flag to, ayoko nito. May iwas ka sa maling tao, uy, ito medyo red flag to, ngayon pa lang nanliligaw pa lang to pero hindi na okay Naiiwas ka niya, bakit? Kasi naging responsable ka. Number 2, natutunan mo. And last but not the least, nag-e-enjoy ka dun sa proseso. Kaya pag dumating yung resulta, hindi ka na naninibago or hindi ka na nagugulat kasi alam mong darating yung resulta, guaranteed. Bakit? Na-enjoy ko yung proseso Correct, alright. Alam niyo po, no, talagang habang pinapaliwanag yan ni Coach Mix, hindi ako nakatingin sa kanya Nakatingin ako sa kalawakan kasi na-absorb ko lahat. Lahat ng mga tips, ng mga binibigay sa atin ni Coach Mix. Pero, magpapatuloy po ang ating usapin. Magbabalik po ang Share Ko Lang. Migs, mag-share ka naman. Hindi naman, nag-ETA ako. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Patuloy ang serbisyo para sa bayan. Impormasyon at balita para sa bawat Pilipino. DWPM, Radyo sa Istrenta para sa mamamayan. Mapapanood sa Radyo sa Istrenta YouTube channel at Teleradyo Serbisyo sa Sky Cable at I1 TFC
at mapapakinggan sa radyo sa Istrenta, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming social media accounts. Patuloy ang serbisyo para sa bayan. Impormasyon at balita para sa bawat Pilipino. DWPM, Radyo sa Istrenta para sa mamamayan. Mapapanood sa Radyo sa Istrenta YouTube channel at Teleradyo Serbisyo sa Sky Cable at I1 TFC. At mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming social media accounts. Patuloy ang serbisyo para sa bayan. Impormasyon at balita para sa bawat Pilipino. DWPM, Radyo sa Istrenta para sa mamamayan. Migs, ano ang madalas mo makakalimutan kapag ikaw ay nagmamadali? Dalawa, payong sa tumbler. Ota mo? No, pareho na kayo ng pangalan, pareho pa kayo ng nalilimutan. Isa pa. Sorry, payong tsaka? Tumbler. Payong tsaka tumbler. Payong tsaka tumbler. Ang kwento ni ano. Pares pala kami. Kaya nga So, tito eh. na rin siya. Oo, baka naman ano. Okay lang ba? Most likely. Most likely. Oo. Grabe naman kami lang naman. Hindi, you know why? Kami ni Coach Migs, responsable. Kasi kapag wala kaming payong at mabasa sa ulan, kami ay maaari magkasakit. So kung kami ay magkakasakit, hindi namin magagampanan ang aming responsibilidad sa aming trabaho. Meron din akong Diba? isa pang gustong i-share din. No? So, hindi po nakakaalam, si Migs po, na-meet ko yan, ay coach din siya. Yes. Oh, di ba? Basketball coach. So, yes. life coach, basketball coach. Totoo Ano pa yan. ba ang hindi nyo ano pa ba yung pareho kayo? Baka magulang pareho din. Di ko rin Pwede alam. rin, Oo. pwede rin. Pero sigurado akong opa. Opa rin. Opa rin. Opa rin. Ayan. Muntik na soulmates. Pag ganyan. Ay, parang iba yun. Iba yata yun. Ay, maganda pong usapan natin with Coach Migs tungkol po sa usaping patience. Pero Rox, ngayon as we transition forward, Coach Migs kind of touched base on this earlier. Paano natin ma-overcome yung mga practical steps na pwede nating magawa. Rox, baka gusto mo dagdagan? Siguro para before si Coach Migs yung tanong yan, i-share ko na muna yung personal kong ginagawa. And maybe Coach Migs can say kung applicable ba yan sa lahat. So, totoo lang po mga ka-SKL, it took me years. Taon po talagang binilang ko para maaral ko kung paano maging patient. Kasi lagi po ako nagmamadali, laging mainitin ulo ko, galit ako. Siguro 80% of the time. But Lalo pag when I gutom. learned, Coach, ang ibig para sabihin ng pagiging galit or angry is getting mad at yourself for the mistake of another person. So it's wasting your energy. I learned that the hard way, no, Coach? Ibig sabihin po nun sa Tagalog, nagagalit ka sa sarili mo para sa mali, dahil sa mali ng ibang tao at nakokonsumo ka nito. So, Coach Migs, isa po yan, no, sa... O sige, bago po sagutan niya ni Coach Migs, magta-time out po muna kami, magbabalik po ang share ko lang. Roxanne, wag mo nang pigilan yan. I-share mo na yan. KL, mga kaserbisyo, ang tanong ko, ready na ba kayo sa long weekend? Ayan. Ready! Yan, syempre, ako po si Roxanne Luz. Kasama ko pa rin ang aking partner na si Migs Bustos. At medyo nabitin nga tayo, mga kaserbisyo, kanina. May tanong ako for Coach, pero ngayon, ready na rin si Coach Migs para sagutin yan, no? About anger o yung pagiging galit natin, 'di ba minsan? Wala tayong pasensya, sasabog tayo. So Coach, baka po any thoughts? Ano po ba tama po ba yung understanding ko ngayon, renewed understanding ko? In a way, Ma'am Roxanne, tama naman. And dagdagan lang natin yung definition ng anger. Usually kasi, Ma'am Roxanne, ang anger is a secondary emotion.
Okay. It is not your primary emotion. For example, loss of trust. You felt betrayed. The real emotion is betrayal. Pero the way we express it is anger. Okay. So, ganun din. For example, when you blame somebody, the primary emotion is you did not do your due diligence. Hindi tayo naging responsable sa sarili natin kaya tayo napahamak. At ang primary emotion is guilt. Guilt yan. We feel guilty kasi parang, no ba yan? Hindi ko nagawa yung dapat kong gawin or hindi ako naging responsable enough. The way we will express that is anger. Okay. So, example yun nito, pala ma'am, yun. kunwari, traffic. 'Di ba? Naipit sa traffic. Nagalit na, nairita. Bakit nagalit? Because, number one, alam na ngang may feeling natin, alam na ngang may mali, hindi pa masolusyonan. It was irritation. Okay? Or number two, alam natin na dapat tayo umalis ng maaga, pero hindi tayo umalis ng maaga, it was guilt. Yung way natin of expressing that irritation or that guilt is through anger. Ngayon, bakit importante, Ma'am Roxanne and Sir Migs, yung patience? Because patience is just a byproduct. Outcome lang yung patience of working kung ano ba yung mas malalim, which is responsibility and doing what you're supposed to be doing. Kaya pwede ka magpasensya. Okay, lagi kong sinasabi, no, the way to go about patience is, the only way na pwede ka maging patient is yung resulta. No? At ang tawag dyan is faith, pananampalataya. And this is not about religion, sir, ha? It's really about that level of belief and that level of faith. Paano mo may express yung belief mo or yung faith mo? By being patient. Being patient with what? The outcome. Yung resulta sa buhay. Pero, yung kailangan mong gawin at yung responsibilidad mo, hindi patience ang tawag dyan. Kailangan dyan urgency. Bakit? Yung tao, gusto niyang umasenso, kunwari, 30s na siya or 40s na. Gusto kong umasenso, gusto kong yumaman. Wala namang ginagawa. Kasi ang sabi po kasi ni Coach Migs, maging patient. Pero wala siyang ginagawa. Good luck. Baka may mangyari. Wala talaga. Dapat magkakaibat yun. Action and patience And and belief or faith, no? Kunwari, 20s or 30s, gusto ko na magka-girlfriend, gusto ko na magka-boyfriend. Hindi naman active in making friends with people. Tapos baka ilalabas lang daw ni Lord yan. Baka may ilabas. If you're not active with making friends, how can you find your special relationship? So kailangan we're very active and urgent with our responsibilities. Yung mga kailangan nating gawin na action. Then and only then we can say, okay, I'm gonna believe in my Creator. Magkakaroon na lang ako ng faith. I know I can be patient kasi ginawa ko na lahat ng dapat kong gawin. Sa coach siguro po, no, paano po ba natin mas madedevelop yung patience natin, yung pasensya natin? Kasi hindi naman po overnight ay bukas, Agree. Patient na ako. Okay na ako. Okay na ako. Patient Kaya ko lang ako. maganda. Oo. Ano po ba yung mga baby steps, no? Para mas maging... ma-develop the natin. virtue. Yes. Okay. Thank you for that, ma'am. No? The very first thing is to understand, ang tawag ko dito is faith work. Hindi hard work, ha? Faith work. Ano yung ibig sabihin ng faith work? Paano natin palalalimin yung paniniwala natin sa may kapal na alam natin na meron siyang pwedeng gawin sa ating buhay? Bakit yun importante? Majority of impatience stems from certain things, katulad ng number 1, comparison. Dahil mababaw yung paniniwala natin, di tayo masyadong naniniwala, maiinggit tayo sa ibang tao, kino-compare natin. Bakit siya, yung nakita ko sa kanyang Facebook, travel ng travel? Bakit ako, ganito lang yung aking buhay? No? So nagkakaroon tayo ng tinatawag na comparison. And that's one of the symptoms that we're not being patient enough. Kasi nagkakaroon tayo ng comparison. Pero ito side comment lang, kung okay lang, no? Sige lang. Ang side comment ko dito lagi is, syempre, wag mo i-compare yung sarili mo doon sa Facebook
pinopost nung ibang tao kasi lahat naman ng tao ang pinopost niya lang yung maganda. Wala naman nagpo-post ng problema yun. online, no? So it's unfair for me or it's unfair for you kung nanonood or nakikinig yung tao ngayon na ikumpara mo yung real life mo to somebody else's Facebook Reels or Instagram Reels. That's unfair. Pero sometimes natetest yung patience mo because of that. Comparison. Number 2, envy. Naiinggit na. Lumalalim na, no? Number 3, pag nagkaroon ka na ng envy, kunyari sa workplace mo, sa opisina, nagkakaroon ka na ng tinatawag na jealousy. Ano yung jealousy? Pinagmamasdan mo na dahil sa inggit mo, pinagmamasdan mo na yung kapalpakan ng ibang tao, lalo na nung mga umaasenso. Uy, bakit yan na-promote? Mas magaling pa ako dyan eh. Anong pinagkaiba ng envy and jealousy? Envy kasi is inggit. Jealousy is selos. Inggit is meron siya na wala ako at gusto ko rin yan. Jealousy is dapat meron din ako niyan. Dapat ako yun. Dapat ako yun. So lumalalim na because of what? Impatience. So kailangan ang solusyon talaga dito is paniniwala na yung buhay ko rin is deserving of success. Deserving of a good love life. Deserving of a good financial life. No? And it takes really belief. Walang science on how to get there, pero it's really a continuous journey of belief. Yes, you are what you attract, Coach. Thank you for sharing kanina yon. Pero siguro ngayon naman po, mas himayin natin no, yung benefits kapag naging patient ka. Lalo na it can be a transformative power, paano mas maging healthy yung relationship mo, Yes. mas healthy yung katawan mo, mas healthy yung isip mo, 'di ba? So go ahead, Coach. Thank you. Ang benefit nito is kapag nakuha mo na yung paniniwala, mawawalan ka ng pressure to do what you're responsible for. Majority naman po kasi, Ma'am Roxanne and Sir Migs, no, na problema ng tao, meron siyang ginawa, kunwari diet na lang, example, no? Nag-diet siya January 1, kaya sabi niya, New Year's resolution ko, magda-diet na ako. Okay? 1 month straight, nag-diet. Ayaw nang maging patient kasi parang after 1 month, ba't parang ganun, hindi naman masyadong nakikita. Pumayat. Di naman masyadong pumayat. So anong nangyari? Tumigil na. Dahil tumigil na, before you know it, ang sabi niya sa sarili niya, cheat day lang 1 day. Tapos Everyday naging 2 days. Laging sabi, 1 week, promise ko, next week na talaga. Until before you know it, bagong taon na ulit. Kaway-kaway po sa mga marupok sa pagkain. January 1 na ulit, 2024. Or January 2 naman kasi may Hindi ko- handa pa ng Kaya January 1 nga, hindi pa nasisimulan yung Hindi pa nasisimulan New Year's resolution, New Year na. Oh, New Year na. O, January 3 kasi may tira pa, di ba? Yeah. O, sige, So, Coach. yan po yung benefit ng pagiging patient because hindi ka na ngayon attached sa resulta or sa outcome at gagawin mo na kung ano yung talagang dapat mong gawin as a lifestyle. Tama. Siguro the challenge doon, no, Coach, sabi mo kanina is sustainability. Yeah. If for example, if you stay the course, sabi mo maging patient ka, na-achieve mo yung isang goal na yon. And then merong certain instinct ka tao na parang, pwede ako mag-level up. 'Di ba? Paano magiging sustainable yung patience? Personally, sir, no, kwento ko lang yung buhay ko. Of course. I started working when I was 19. That was 9 years ago. Tama. Oh, that was 9 years ago. Sabi ko nga, naalala ko pa itong lugar na to kasi dito ako nag-OJT eh. 10 years ago. And when I started my work, ang gusto ko na talaga sabi ko gusto ko rin ng magandang buhay. Pero, if I am to look at my younger self today, mai-imagine ko ba yung ganitong buhay na meron ako ngayon? Sasabihin ko sa'yo, sir, hindi. This is way better than what I could have imagined. Pero, if 9 years ago, nainip ako, at kung ano-ano ang itinry ko dahil nainip ako kasi walang resulta nung time na yun eh. Nung time na yun, I started my job as a salesman. Syempre, since I was a salesman, walang naniniwala sa akin. Why would somebody buy from a 19-year-old kid? Ano bang alam niyan? Walang experience yan. So, nung time na yon, talagang mahirap yung buhay. Talagang mahirap magtrabaho. Talagang started from scratch. Talagang I get rejections every day. Kung hindi ako naging patient enough at pinersonal ko yung ganong feeling na rejected naman ako wag na lang. Then maybe I will not be here today 9 years after. So, yung ibang tao,
ang napapansin ko dito with regards to sustainability, Sir Migs, is ang tinitignan lang nila ano yung resulta ko bukas, next week, or maybe next month or next year. Ang tanging challenge ko lang dito sa mga manonood sa atin, no? If you are to do something as a habit for the next 5 years, what will your life be like after 5 years? If you are to do something consistently, as in masasabi mo no if, no but, bumaha, umulan, bumagyo, umaraw, gagawin ko paulit-ulit every single day for the next 5 years. What will your life be like after 5 years? Kung gagawin mo ito in 2 months time, tapos wala kang resultang nakita, tapos tumigil ka na, huwag kang mag-expect na after 5 years, magbago buhay mo. Kasi tumigil ka na after 2 months eh. So, the patience, the guarantee of result that stems from patience will only work only if there's consistency. Which means I am very much urgent with my work ethics, yung kailangan kong gawin ngayon. Kunwari, sa trabaho na lang, sir, no? Excellent ako sa trabaho ko araw-araw for the next 5 years. For sure, dalawa lang mangyayari. Ipopromote ako or somebody else, some other company will want me. Bakit? Kasi excellent ako for 5 years time. Number 1, either mapopromote ako kasi hindi ako pwedeng palitan kasi alam nilang walang kayang gumawa ng trabaho as good as I am. That's number 1. Or number 2, kung hindi ako mapromote sa letter A, ibang kumpanya ang magpopromote sa akin kasi nakita niya, uy, magaling yan, yan yung kunin natin. Either way, makikinabang ako. Pero kung 3 buwan or 2 buwan pa lang ako, tapos tumigil na ako kasi feeling ko, ay, after 2 months, di naman ako na-promote, di naman ako nabigyan ng increase. Wala talagang mangyayari. 5 years from now, you will stay in the same position that you have sa trabaho mo. Bakit? Ang iisipin ng boss mo or ng mga manager mo, sa 2 buwan, nagbilang ka na agad ng promotion, ni hindi mo nga tinuloy. Tapos gusto mo, after 5 years, ipopromote pa kita. Or baka redirection, lahat ng mga pangyayari is all part of it. It's all part of it. Either way, ang sabi ko nga whether sa kumpanya for example, whether yung kumpanya mo na pinagtatrabahuhan mo ngayon or sa ibang kumpanya, either way, ikaw makikinabang. Bakit? Kunwari, yung excellence level ko bilang tao, kahit saan ako dalhin, bit-bit ko yan. Hindi yan mananakaw sa akin. Yes. Yung knowledge at wisdom na natutunan ko for being patient and for being consistent, kahit saan bit-bit ko yan. So, i-relate natin yan sa pera, for example. Maubos lahat ng pera sa tao. Di ba ito nga yung sabi, no? Ibigay mo daw yung pera sa lahat ng tao, pantay-pantay. In 2 years to 3 years time, babalik sa mga mayayaman yung pera. Tapos yung mga naghirap, babalik sila sa dati nilang status. Bakit? Okay. Kasi yung taong mayayaman, alam nila, yung mga sustainable hindi yung chumamba, alam talaga nila kung paano yun nabuo. So, uulitin lang nila ulit. At babalik sa kanila yung pera. Yung mga nabigyan ng pera, yung mga naghirap, for example, dahil hindi nila alam kung paano i-manage or palaguin yung pera, anong gagawin nila? Ito, real talk lang. Sorry kung medyo nakaka-offend. Number 1, ipang susugal. Nawala yung pera. Pambibisyo, Pangbibisyo. iwawaldas. Iwawaldas. No? One day millionaire. Shopping spree. No? Papakainin yung barangay. Ito pa. Ito medyo masakit na to, sir, ha? Magiging, alam nyo yung parang magiging superior, yung responsibilidad niya yung buong pamilya niya at yung buong pamilya aasa na lang sa kanya. Real talk. So, anong mangyayari? Before you know it, 1 year time, mauubos din yung pera ng lahat ng yun. Finite ang pera kahit 1 trillion pesos pa yan. Exactly. Kasi, hindi mo nakuha yung tunay na value ng pagiging patient at yung tunay na wisdom that comes with being consistent. Okay. Actually, Coach, ayun nga, maganda yung sinabi nyo kasi iba po yung pagkita ng pera, iba rin po yung pagpapalago and how to keep the money, no? So, Yeah. kumbaga, it means mag-slow down ka, pag-isipan mo muna bago gumastos. Yan, kumbaga the virtue and value of patience and responsibility really starts with us. With us. At lahat 'yon magiging outcome na lang kung ano yung gusto nating ma-achieve as long as we are all willing to put in the work. Ang Ayan. idol ko dito, sir, no? Add ko lang, si Warren Buffett.
Ang sabi ni Warren Buffett, no, he's one of the most successful investors of all time. Pero ang sabi niya, lahat ng investment ko lumago on my 40th year. 40. Hindi year 1, hindi year 2, year 3, 40th year. Alam mo ba, sir, kung ano ang sinabi niyang 2 rules niya lang pagdating sa investment? Rule number 1, never lose money. Rule number 2, always remember rule number 1. So, ito na nga, no, greatest investor of all time. Ang pananaw niya is hindi siya yung, sige, dun tayo sa mabilisan kahit na matalo tayo. Hindi eh. Mas ang iniisip niya, mas gugustuhin ko ng maging patient at manalo kesa maging impatient at matalo. Alright. Yeah. On that note, maraming pong salamat sa ating panauhin today, si Coach Migs Flores, life coach, at natuto po tayo ng virtue of patience at syempre hindi maging ma-overcome po yung pagiging mainipin. Thank you, Coach. Mabilisan lang. Oh, Handang makinig sa inyong mga kwento. Migs Bustos at Roxanne Luz para sa Share Ko Lang sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa East 30. Nakikinig, nagmamahal, nagbabantay, at naghahatid ng tulong. Ang puntahan ng bayan para sa bawat pamilyang Pilipino. Anuman ang panahon, naririto ang Teleradyo Servisyo. Malalaking balitang nakalap sa nakalipas na oras dito sa Teleradyo Servisyo. News